will worship till the very end. And of course, as per my pep talk po sa mga kamanggagawa kaninang umaga before prayers kami, and nag-lead po ng ating worship time, yung akin pong ipamamanhik sa umagang ito. Sa inyo pong mga kaka-join lang sa ating FB Live at sa ating Zoom, patuloy po ang pagtatalaga ni Pastor sa napakahalagang araw pong ito, itong linggong ito, na tayo ay nakapag-alay, ng ating mga papurit pagsamba. But, yes, yung puso po ni Pastor ay nagpapatuloy dun sa pagpapaalaala, paghihikayat, at pamamanhik. Sabi nga, time check. Ayan, time check. 4 po ang mga mamahalin kong relo. Pero, ito po ang suot-suot ko ngayong umaga. Bakit po kaya, Pastor? Yung unang yung mahal na relo na nairigalo kay Pastor, namayapa na po ang nagbigay kay Pastor noon. Pero yung relo, nandyan pa. Ganda pa po ng kanyang pagkaginto. Nakikita niyo yun, yung manipis na suot-suot ko minsan. Yung dalawa po na kaagapay, nariyan pa. 2 yung binigay niya. Meron ako doon yung mga sa aspeto ng magiging paggamit pag sa panahon na si Pastor ay kumikilos. And then yung bago po yung late na mamahalin din po na yun, narigaluhan po ako nito nung birthday ko. Makikita nyo lang po magiging kaibahan. 3 pong tao yon, yung mga mamahalin na yon. Pero ito pong isang ito, marami po sila ditong nag-ambagan. Ewan ko nga yung iba kung talagang nagbigay pa o sinalo na lang ng mga may kakayanan. Ano po, yung ibig sabihin, kay Pastor, timely po ang pagsuot ko ng relo na ito dahil marami po sila dito nang nagregalo nito nung aking kaarawan. Then, last year lang po, yun nga, yung mamahaling relo pa rin na isa namang kapatid na nagpala sa inyong lingkod. Ba't ko po ginamit na ilustrasyon yan? Tatahak po tayo sa isang pag-aaral ngayong umaga po. And I'll go straight sa kahalagahan po ng oras o panahon. Or sa terminology ng karamihan, time is of the essence. No? Or it's up to you, kung baliktarin nyo, the essence of time. Ayan. And sa mga makakapanood po sakali sa YouTube namin, channel, at sa mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Very significant po ang linggong ito sa isa pong katotohanan. Magre-rejoinder muna si Pastor dahil timely. Kahapon, kung nakita niyo yung pinost ko, sabi ko nga sa inyo yung una naming plato, nang maliliit pa sila, yun ni sila Dia, itinabi namin yun. Pero kagabi, inilabas ko ulit. Ano ba purpose ni Pastor kagabi? And kung mapapansin nyo, ang ganda ng shot ko, pansinin nyo na lang yung pinost ko. May mga scratches na yun. Although, dati, I recall back, yan na-lost track na ako ng panahon. Mahilig si Pastor mag-timetable, pero magbilang. Pero, na-lost track ako kung kailan namin yung nabili. Basta ang naalala namin, made in Europe pa yon. Hindi na ako babanggitin yung bansa.
na yun daw ay scratchless. Scratchless. Pero, pansinin niyo yung pinost ko, sa dami na ng paggamit namin, at muli namin gagamitin. Yung alaala ng mga scratches na yon, yung binubugbog ako ni Sister Michelle, mga ganong panahon. Binabato niya yun, hindi nababasag. Yun naman yung maganda sa platong yun, hindi nababasag. Tawa si brother. Hindi naman. Mga patawayan sa eksena ng mga pamilya. Ano mga alaala ninyo na meron kayong isang bagay na gamit sa bahay? No? Ito, hindi ko ito makakalimutan. Alam ko, wag namang pinag-abuluyan. Pinag-ambagan lang. Pinag-ambagan lang. Yung halaga ng panahon, and gusto ko kayong hikayatin sa natitira pa na mga panahon at oras na sakasakali, meron pa tayo. Hininga, lakas, kakayanan, malinaw-linaw pa ang mga mata natin, may nasa tama pa tayong wisyo o pag-iisip. Yan. Hindi pa nawawala ang mga bagay na pwede na natin sabihin, kailangan natin. And sa mga realidad ng buhay, may maganda akong gagamitin po, but I would just like to use the concept. And I know, very safe naman si Pastor. There is that movie na napakaganda, na totoo yun, timely din sa oras na ito na pinanood din namin yun ni Sister Michelle nung kami ay nagliligawan pa. Ayan. No? At kung maalala nyo, ewan ko kung na panood nyo yun, or kung medyo, hindi pa naman yung ganun ka, 1980s pa naman yun Nung kami 84, 85 kami ni Sister Michelle. Kaya ngayon yung nakalagay dun sa aking posting. Somewhere in time. Yan. Ikaw ba yung kasama ko nung nanood? Na-lost track ako Joke. Joke. Okay. Yeah. Okay. Bilang mo, hindi ko bilang na Pang 17 ba? Naalala mo pa. But anyway, somewhere in time. Yan. Ganda po ng kwento nun. I-excerpt ko lang yung pangyayari doon. Minamarapat niya na makabalik siya. Kasi nadala siya sa isang panahon And again, nagpunta siya doon sa hotel na yun. Minamarapat niya, tinatry niyang makabalik hanggang sakto, namatay naman siya doon, nakabalik siya. Sabi ng kwento, di ba? Nandun siya sa kwarto na yun. Mahalaga sa kanya yung mga pangyayari na pinagdaanan niya. And, excerpt ko lang, yung idea. We have more than that time kasama ng ating iniiwan na tema. Sa takdang panahon, ipapaliwanag ko po ulit yan Dahil saktong-sakto po ang mga pangyayari ngayon. Paparoon tayo sa isang naitakdang panahon. And i-reinforce ni Pastor yan mamaya sa mga katotohanan muli po ng salita ng Diyos sa mga baguhan namin, kapatiran, sa amin naman po mga nakakatanda na patuloy po ang aking pagpapahayag ng pwedeng mairaragdag sa mga naghahanap ng katotohanan sa YouTube namin na mga espiritual na kaalaman. And nakakatiyak po kayo na bahagi ng aming pagpapahayag po ay ipaunawa, Ipaalam ang mga katotohanan na ito ng salita ng Diyos. And so, we have that pong essence ng time
na sa takdang panahon, hindi tayo yung sa mga fantasy movie lang na yon or whatever. But, naroon ang magiging isang makatotohanang pangyayari sa buhay natin. Na, I hope, siyempre, hindi may inalis si Pastor yun eh. Yung meaning ng love, lagi na yan eh. Agape, for God. Peleo, for our loved ones. And dinidiscourage nga lang natin yung eros, kasi pangmundo yun eh. And typically, meron tayong makakatagpo sa takdang panahon. Na I hope, yan yung pinaalala ni Apostle John dun sa iglesia ng Epeso, yung first love na yun, natin, spiritually, ang ating Panginoong Hesukristo. Well, hindi natin alisin yung mga aspeto ng mga realidad ng buhay. Pag binaba mo naman sa Peleo Lab, mga mahal natin sa buhay, etc. Ayan, kami mga wala ng magulang. I'm really touched sa naging comment ni Dia. Prayer pala niya yun na hindi na niya ma-experience ng realidad ng buhay na ihahatid niya kami sa aming huling hantungan. Kasi ito na po yung mensahe ni Pastor ngayong umaga. Yung timetable ni Lord, nariyan. Yan ang gusto ko ipakita sa inyo eh. And, not to prejudge, no, yung aspeto na yon na karanasan na ni Pastor, kaalaman na ni Pastor. Kilala naman ako ng karamihan. Pag nakahubad na ako ng aking barong, polo, although kasi hindi naman po ako nagsusutana eh. No. Ay, pwede po ako biru-biruin. Hindi po ako yung pastor na pinipidestal. At paborito nga po nila ako ibuli. At matatapos na rin po yung panahon na yun. Malapit na. But anyway, kasiyahan po namin yun. Yan. Pero pagdating po ng spiritual, nakakatiyak po kayo sa katatayuan ng inyo pong tagapangalaga. Kasama po ng gabay, ng salita ng Diyos, ng banal na Espiritu, tumatayo po kami rito ng mga tagapangalaga nyo at pinapaunawa ang kahalagahan, hindi lang po ng ating pananampalataya, ng ating pong mga buhay-buhay, but today po I stand here sa halaga po ng ating mga oras sa mundong ito. Dahil po, sige po, lagi namang encouragement ni Pastor yan, no regrets. Kasi daming ang memes, no? Daming mga quotes na hindi na daw maibabalik ang oras, di ba? May re-rewind mo yung relo mo, pero yung mga pangyayari sa panahon na yun na lumipas, hindi na po maibabalik. Yan po ay magiging alaala na lang. Yan po ay magiging nasa inyo po, no? Kung yan ba ay mag-i-inspire sa inyo, o yan ba ay patuloy na magbibigay sa inyo ng kabiguan. Yan. Meron din akong alam na ganyan eh. Hanggang sa edad niya ngayon, galit pa rin siya sa mundo eh. Diba? Hindi niya makalimutan yung kabiguan niyang yun. Depende yun eh. Sa inyong mga karanasan. At alam ko, para sa mga nagluksa ng isang araw, God bless you, sabi ng Proverbs 26, kayong mga nagmamahal sa inyong mga alaga. Ganon din si Pastor ngayong umaga.
nakaka-relate po kami dyan ni Sister Michelle. And nakakatiyak po kayo na pag-usapan namin ni Sister Michelle sa kasakali, saan namin iiwanan yung susi, sa ilalim ba ng paso, o sa ilalim ng ganon. Pag bigla po kaming nawala na, pinapamana na po namin sa inyo ang aming mga alaga. Sa mga maiiwan po, pakialagaan naman po ang aming mga maiiwan na alaga. Pati na po yung aming bahay, kayo na po bahala, kayo namang maging katiwala. At mamaya papaliwanag ko pa rin naman yung panahong nalalabi. Mamaya papaliwanag. Ginagamit ko lang po mga magagandang ilustrasyon yun. Mabuti nga sila, Sister Jane. Ma'am, kamusta? Dalawa na yan. Wala na kayong alaga, wala nang iiwanan. Di ba? Mga ano na kayo eh. Wala na kayong, may isa pa. May isa pa. Sige. Oo. May isa pang aalagaan doon, maghabilin. Sila Pastor Rico, ang laki nung aalagaan doon. Ewan ko kung hindi kayo kakainin nun pag nagutom na yon. No? So, ano ba yung essence si Pastor ngayon? Yung mga intindihin, mga prioridad sa buhay, career. Pumunta pa kami abroad, sabi nga ng Peter, hindi nyo alam ang kinaumagahan kung buhay ka pa. Diba? Time is of the essence. May isang brother rin na pinapaliwanagan ako ngayon, in-encourage siya, kapatid, pero isipin Pastor, bakit kaya dinadaanan niya yun ngayon? Naalala ko yung dati nating kapatid, Sister Emmy, nung magka-cancer siya sa leeg. Sa faith, gumaling siya Naka 5 years pang recovery. Pero, may takda ang Panginoon. And lately, yung aking dear Kuya Pastor na kapatid, may takda yan And tandaan ninyo yung pinresent kong movie, dati din, na necrological service na siya in advance Yung may cancer, di ba? Kasi, totoo nga naman yun. Gusto niya lang marinig yung mga sasabihin ng mga dadalaw sa lamay niya. Kasi may oras na siya Yan, na-share ko yun sa inyo ng isang mensahe ko And, totoo din po na napakahalaga na maunawaan natin yon. Kaya nga, si Pastor ngayon, lalo na po sa mga may iwanan, at makakapanood ng aming mga YouTube channel, balikan niyo po yung mga mensahe namin para makita niyo po yung timetable ng mga pangyayari. Kasi baka magtataka kayo Ano ba itong mga pinagsasabi nila? Nakaugnay po lahat yun sa mga tinatawag pong signs of the times. Ayan. No? Biblical po yan, word na yan, signs of the times. And the Bible speaks not just of God, the Bible speaks not just of love, etc. Sin, devil, hell, heaven. But the Bible speaks of the essence of time. In memoria, in the beginning, try to see the words. What's the word? God created the heavens and the earth. And then yung word, in the beginning. Then, takbuhan nyo na. Revelations. Di ba? Come, Lord Jesus. Very clear po, no? Yung time, mga elements, andyan yung before, after. Yeah? And marami pong words na ginamit ng Panginoon. The time is coming. Yeah? Et cetera.
if you are really a reader of your Bible, or if not, may patawa kami sa bahay, maximize now your reading of the Bible. Kasi baka yung mga sinasabi ni Pastor, kami po mga mangangaral, hindi po kami yung paraan ng susulat namin lahat yung mga verses na yon, chapters na yon, para ipaunawa sa inyo. And what is transpiring now, tandaan mo natin, ulitin ko po yung timetable ng eschatology na tinatawag namin, or yung study of the end times or the signs of the times, andyan po yan. Very clear po, from the onset, when God created the heavens and the earth, mankind, andun po tayo sa timetable ng Diyos. Nang fall si Adam and Eve, from Adam to the nation of Israel, nagre-reboot si Lord, sabi ko last Sunday, di ba? Nagre-reboot. 2,000 years yan. Ito pong time, biblical, per mga historians. From Adam to Israel, Jacob, 2,000 years. From Israel, the coming of our Lord Jesus Christ, another 2,000 years, that's 4,000 years, He built His church. And sinend out. And from that 2,000 years ago, ano na ang year natin ngayon, mga kapatid? 2023. Another 2,000 years from the days ng Panginoong Jesucristo, that's 6,000 years. And the Hebrew scholars, sinasabi nila, there is up to the 7,000 year before the millennial kingdom. So kung sa timetable ng mga historians or mga tinatawag natin theologians, nasa 23 tayo. So, pwede kayo magbilang pa ng ilang taon, etc. Okay naman yun. Wala namang problema eh. Pero, on the 7,000 year, andun po yung tinatawag na millennial kingdom. No? Magre-reign. Literally, ang Panginoong Jesucristo, babalik siya, no? At magre-reign siya sa perfect government. Kaya kayong lahat ng mga discouraged sa mga pamamalakad ng gobyerno, liban lang kay Mayor, Siyempre, iba si Mayor, eh. Iba si Mayor, di ba? Doon wala ng korupsyon, doon wala ng etc. It's a perfect government. Klaro po yan. Mga verses po, piniprepare ko lang kasi hindi ko naman yan, hindi po ako yung patayin yung ilaw, kabisado ko ang Bible. Ang mga pastor po ay nag-aaral. Nire-repress lang kami ng Holy Ghost pag gumagamit kami ng mga ilustrasyon na nakaugnay sa idinidiin naming mensahe. And very clear ang Bible, a day in the Lord is 1,000 years. Peter, and 1,000 years is just a day in the Lord. Andiyan yan. Alam niyo ba yan? Nasa Peter yun, mga kapatid. Baka, hindi ako yung basa. Tatagal tayo nun eh. You have your responsibility to read your Bibles. Dahil pag nabasa mo yun, i-recall sa'yo ng Holy Spirit yun. Oo. Yung sinasabi ni Pastor, yun. Diba? Pero kung hindi kayo nagbabasa talaga ng inyong mga Bible, at puro kayo pasyal lang, puro kayo trabaho, puro kayo negosyo, okay, it's okay. It's okay. You have lost track of the time. You have wasted your time given. And it's about, paborito ito ni Brother Joey gamitin eh. It's about time. Brother Joey, quotation lang po. It's about time, sabi ni Brother Joey. And preparing po tayo eh. Now, Pastor would go back dun sa timeline na pinipresent ko para sa mga baguhan. Pero maglalabas po kami ng sarili naming
materials na wala po kasi dito yung dati kong materials eh. Doon pa yun sa, ang tawag natin doon sa overhead projector natin na acetate eh, nangawala na eh. Maggagawa kaming bago at ipiprint na lang namin po. Although may mga materials ako doon about eschatology, pero mas maganda yung timeline lang makikita. Then, sabi doon po, before yung millennial kingdom na yun, ito muna mangyayari. Yung binabanggit ng 1 Corinthians 15 po, at saka 1 Thessalonians chapter 4, ayan. Yung coming sa clouds ng Panginoong Jesucristo. Yun po yung kukunin niya, yung mga nananalig sa Kanya. Yung tunay pong nananalig sa Kanya. Pero hindi naman po ako magpiprejudge kasi ang liwanag din po ng Bible, basta wala po kayong sin that leads to death, kasama po kayo. Pero ready lang kayo sa rewards na inyong matatanggap. Pero sabi nga nung isang chat ko kanina umaga, natatawa ko. Basta mahalaga daw makapasok siya sa... assured naman. No? Makakapasok. Tiyakin nyo lang, wala kayong sin that leads to death. Galatians 5, Revelations 21:8, 1 Corinthians 5, yun yung mga sin that leads to death. No? Just make sure. Yan, nire-refresh kayo ni Pastor. So sa mga matatanda, okay naman. Hindi naman perfect pa. Kahit si Pastor, may times may kapaguran. May time ako na nagtitake din ako ng rest. Nakapapansin si Sister Michelle eh. Alam niya yung devotional time ko eh. Pag minsan, nasa presence lang ako ni Lord. And although hindi ko yun ginagawang excuse na nabasa ko na yung Bible ng ilang beses na eh. But still, the time na pwede ko pa rin siyang basahin habang may lakas ako, habang okay pa ang mata ko. That's the challenge. Tayo po. Ano ang ating mga pinagkakaabalahan? Ano ang ating pinaggugugulan ng ating mga oras? Hindi ko po alisin ang inyong kabuhayan. Trabaho, negosyo man yan. Okay yan. But ano po ang inyong pinakapangunahing pinaggugugulan ng oras? Kaya nga, yung aming laging paalalang 3, di ba? Anong inuuna ni Pastor? Your time, talent, and treasure. Diyan po ikaw nakikita ng Panginoon. Kaya nga, Brother Jojo, minimiti ni Sister Maria ng mama mo noon na magiging pastor ka. At winape na niya, tinanggal niya yung hangarin niyang maging engineer ka. Ilang taon pa kaya iintayin nagsasonglit ka pa lang eh. Pero mga WTP, ready na kayo hanggang wala pa si Lord. Kasi tanong ni Dia, paano kung biglang dumating na si Lord sa ulap? Hindi na ba ako magtatrabaho? Yan nangyari yun sa Thessalonians eh. Hindi. Life must go on. Tuloy lang tayo. Paano si Brother Edmar? Brother Edmar? Paano si Brother Riel? Magkalayo. Joke namin sa aming grupong road trip. Wala kaming kakapitang si Mayor. Sabi ko, kahit si Mayor, wala din kakapitan. Kanya-kanya tayong lipad. Tawanan kami dun sa chat kagabi. Diba? Bakit ba yan? May binabanggit ni Pastor. Mamaya po, pipresent ko yung nangyayari sa Israel. And then, bago po yun, yung sa ulap, yan, kukunin niya yung church. Yung mga naunang, nabanggit ko na last time, mga naunang namatay, na kumikilala lang sa Diyos sa lumang tipan, nandun na po sa Revelations 6:9, under the altar. No? Tapos lahat ng namamatay ng panahon ng Panginoong Jesucristo, nag-automatic yun, pumupunta na doon sa Revelation 6:9. Under the altar pa rin. Tandaan niyo po yun, kahit, palagay ko, walang palakasan kay Lord eh. Kahit sa tinagurian ninyong Mama Mary ninyo, nandun lang siya sa under the altar.
Ang nasa right hand lang of the Father is ang ating Panginoong Hesukristo po. No? Ha? Lahat po nandun sa under the altar. Only God ang nandoon sa altar. Diba? Yan po ay hindi alam ng mga pastor-pastoran. Kaya I hope na dadagdagan namin kayo. And then, ito po yun. No? Pagbalik ng Panginoon, tayong buhay, sabi ng 1 Corinthians 15, 1 Thessalonians 4, kukunin niya tayo, papalitan niya tayo ng katawan na spiritual, yung tinatawag na spiritual body. So, kanya-kanya tayong ahon, walang kapitan ng pantalon o saya. Kukunin tayo sa ulap. Ha? Kayo na bala. Lagyan nyo ng doktrina. But anyway, yun namang namatay na, yung spirit nila nandun sa presence of God na nag-aantabay under the altar, mabubuo yun ng isang spiritual body, yung mga namatay na yon, yung katawan na yon, magiging isang spiritual body doon sa ulap. And, nakakatiyak tayo na, yes, eternal life with God. Process po yun, sinasabi ng Bible. But the Bible speaks of many truths pa po. At ito po yung tinatawag naming study of eschatology. No, na binigyan pansin niya ni Pastor nung nandun pa ako sa Bible School. Again, alam niyo, nag-post nga po ako dun sa aming Bible group kasi pinag-usapan na naman nila yung politika, etc., tsaka religion. Sabi ko, huwag niyo pong pag-usapan yan, lalo na kung wala kayong authority. Di ba? Wala kayong authority at hindi kayo nakapag-aral. Doon kayo sa inyong pagka-doktor kasi ang galing na naman ni Bokdok eh. Kung ano-anong binabanat na naman ng mga kanyang, mamaya nandito yan, mga kanyang weirdo na mga ano. But anyway, I stand here, no? Not to boast of myself, but of the Lord. I stood here last Sunday, kakapaalaala ko lang, unaware ang Israel last week, 50 years ago. Yesterday, unprepared na naman sila. Nalusog po sila sa after 50 years. Nasa news yan ngayon, headlines yan. After 50 years, matindi itong nangyari sa kanila. With all the technology na meron sila, Iron Dome, etc., etc. As of kanina, 250 something ang patay, 1,600 ang wounded, may mga hostages, etc. Ongoing, naglulusuban sila ngayon. No? Yung sa Gaza Strip na yun. I do not know kung ano na yung numbers ngayon. No? But anyway, developing yan. Ano significance niyan, Pastor, ngayon sa worship natin? It is transpiring po ang mga pinag-aaralan natin dito. Yung timetable na yon, ito po, pagka-caught up ng church, kukunin niya na, dadalhin niya muna doon sa presence na yon, na from Revelation chapter 4, caught up, ipapatupad muna ang 7 taon na paghihirap o yung Great Tribulation. Sa 7 taon na yon, pinresent na ni Pastor yun sa eschatology, yung 3.5 years noon, mabait yung Antikristo. Di ba pinost ko na yung peace pact? Oh, hallelujah. Ha? Papunta na doon, malapit na. Pero biglang umatake. Biglang umatake. Ha? Kita nyo talaga, no? Yung fulfillment ng mga prophecy. Ang dami po pong prophecy. Hindi ako magiging bias. Hindi ko po yung kabisado. Pero yung timeline lang na pinag-aralan namin, natutupad. And yung 3.5 years, sabi ng Daniel 9, Revelations 13, yung pagtatayo ng third temple na yun, no? Eto na. 3.5 years, mapayapa, pero 3.5 years, tatakan na po. Tatakan na. And doon sa tatakan na yun, nandun na tayo sa Revelations 15 ng tema natin. Ibang nanonood lang tayo doon. Ano na nangyayari? Tagal naman ibuhos ni Lord yung vials. Diba? Gusto niyo sumama doon? Gusto niyo sumama doon sa somewhere in time na yon? Gusto niyo sumama doon? Diba?
Or gusto niyo maiwan dito? Ha? It's your choice. It's your choice. Kidding aside, sabi ko nga sa inyo I'm really blessed sa mga kamanggagawa dito kagapay. Kanina pa nagpasalamat na ako sa kanila. And today, kukunin ko rin po yung pagkakataon. Magpasalamat sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga kamanggagawa, tagapanguna, nangangalaga, kaagapay, mga totoong naging pamilya namin. Tumuring sa inyong pastor na isang lingkod ng Panginoon. Maraming salamat po at paano yan, Dia? Saram Hamida. Na kayo po ay aming nakapiling, nakasama. And hoping kami sa takdang panahon, pakisabi sa mga katabi, see you in heaven. Sabi ni Dia, paano yan? Make sure lang. Pananalig. Brother Nerio, sa mga bago Hindi religion, hindi holy and true. Pananalig sa Panginoong Hesukristo bilang atin pong tagapagligtas. Dahil from the onset, siya po yung katuparan ng mga fulfillment na yan. Prophecy na yan. Na may darating na isang magliligtas sa sangkatauhan, kasama ng mga pagkakasala nila Eva at Adan na yan, etc. Hanggang pinakita na ngayon kay Apostol Juan ng Revelations. Ano po? At ayan na nga po, nangyayari na, pinapaliwanag na namin dito, per tema, and hoping aabot tayo sa Revelations sa susunod na tema. Tatakbo po tayo next month Lord, pabutin niyo kami, aabot pa kaya tayo, papakitaan ko po kayong timeline Ito po yan. Liban, na 3.5 years, mamamagitan pa po ang Diablo. Ang Antikristo, kunyari, sa mga lulusob sa Israel. Pero bago po mangyari yon, kukunin po tayo sa caught up na tinatawag. 1 Thessalonians 15, 1 Thessalonians 4, at saka 1 Corinthians 15. Ito na po. Isa pong biblical prophecy na pinangahawakan ng marami. Sinabi ko po yan sa inyo kung nagbasa kayo ng materials ko last week. Pag nilusob na po sa Ezekiel 38 up ang Syria at Iran ng Israel. Pakisabi sa mga katabi, kita-kits! Kita-kits Kita-kits. Pero pag nakita-kita pa rin tayo dito, nang kahit sumabog na yung palasyo ni Hadad, ay naiwan tayo. Naiwan tayo. Naiwan tayo. No, naiwan tayo. And again, diyan po natin patutunayan yan. So, keep the faith. And always, time check. Sabi nga, kasi we really do not know, no? Yung ipapatupad ni Lord, sabi niya, kahit siya, hindi niya alam kailan siya papababain ng ating Ama sa langit. Acts 1:7, kahit siya. And ano ba yung purpose ni Pastor ngayon? Tingnan natin. Sabi ko nga, time is of the essence. I expound eternity. So, totoo yun. Huwag na mag-worry. Sister, sa nangyayari sa iyo ngayon, katulad ka ni Sister Emmy, ang mahalaga, may kaligtasan ka na sa Panginoong Hesukristo. May buhay na walang hanggang ka na katulad ng aking kapatid. Ako, I thank the Lord, ang aking kuya, pastor na sister, na-reconnect kami, may purpose Na-strengthen ko siya sa faith. Kasi at that time, isa yun sa burden ni Pastor, marami akong mahal sa buhay na wala pa sa Panginoon, hilaw pa. And meron din nga ako. I declare that, hindi ko yung kinakahiya Meron akong mga pamilya na wala sa tamang aral. Meron din kayong mga ganyan.
Mga lingkod pa daw ng Panginoon. Although kanya-kanya na lang kaming pananagutan pagharap kay Lord. So, sa kapatid na ito, kasi pag pipray natin siya mamaya, meron na siyang problema sa kanyang kidney. And nagtanong-tanong ako may possibility pala yun mga nagda-dialysis, meron niyang mga komplikasyon And meron na rin daw po siya ngayong lump sa breast. At natatakot siya. Sabi ko, i-process lang. Sige, patingnan mo, pabiopsy mo, etc. At sabi nga daw ng doktor, dapat matanggal. Pero hindi yan basta tinatanggal. Yan ay dapat sine-check kung yan ay malignant. Kasi pag malignant yan, tinatanggal mo, mabilis na yan lalo. Tulad ng nangyari po sa aking kapatid. And yun yung message yun sa ang galing nung babaeng yun na nagpa-necro kagad siya. Sabi niya, ano anak? Sabi nung anak, ma, pag-abot ka pa, pakimo ka pa. Sabi niya, hindi na. Papahirapan niyo pa ako 6 months, 1 year. Totoo nga naman yun Di ba? Kahit kami ni Sister Michelle, may ganun kaming stand Hindi na para mabaon sa utang ng aking mga mag-iina. Uuwi tayo kay Lord. Magkikita-kita tayo doon. Ha? Papahingayin niyo kami. Yun po yun. And yun yung prayer ni Dia na hindi niya na kami makita na samahan niyo po si Dia sa kasakali. Nabahan niyo. Mga ninong, kaya kayo nandyan. We really do not know the essence of time. Ngayon, malakas tayo. Bukas, mamaya. Pero meron tayo nito, Meron tayo nito. I-end up ko dun sa key verse ko. Yun nga, yung bokdok namin, may immunotherapy, extend nila through mga stem cell, etc., etc. Yan ang takbo ng utak ng tao ngayon No, yung technology ng mga medicine. Ini-extend ang buhay. Pero si Lord pa rin ang may hawak ng buhay natin. Tandaan nyo yan. And the status of mankind by the Bible, the Lord Himself emphasized yung time. In John 2:4, sabi niya, it is not yet my time. In John 16:32, andun din po nung pinapaalalahanan niya ang kanyang mga disipulo. In John 16:32, in John 17:24, the very words, before, after, etc., di ba? You will see the Son of Man coming in the clouds. Ganda! May timetable si Lord. Ma, thank you. Dia, ate, salamat. Leaders, maraming salamat. Sakasakali po na biglang mapanood natin sa news, sumabog na yung palasyo ng Syria, Iran. There is this in Revelations 15:7 now, Sister Jane, my key verse, as I sum up. Andun pa rin tayo sa tema, hindi po ako nawawala. Revelations 15:7, sabi diyan, and one of the 4 beasts gave unto the 7 angels 7 golden vials, full of the wrath of God, who, what? Liveth forever and ever. Hashtag, we have a God who liveth forever and ever. And hindi po siya sakop ng essence of time. Siya po ang nagpapatupad ng tinaguriang time is of the essence. Paano lang po natin ginagamit, paano natin papahalagahan, and hallelujah, I pray, as we have this time pa po, ano pa po ba ang mga pinagkakaabalahan
Ano pa po ba ang mga pinapahalagahan? Lalo na po tayong mga nasa Panginoon na. Today, may I encourage you, may I challenge you to not waste your time. We can maximize. Hindi natin mape-perfect. Kaya ang sabi ko last Sunday, let's reboot. So, kahit si Pastor, I will do my best kung ano pang pwedeng magawa. Yung time element, anytime na eh. Pinapanood na lang natin ng Israel eh. Na ba? Ayan na. Ang tagal na ako nagme-mensahe, ano? At least hindi ako pastor-pastoran, di ba? Totoo po ang mga sinasabi ko sa Bible. Yung timeline, yung pangyayari. And what more? Ang dami pa mangyayari. Kung, Lord, ialaw mo pa kami pag-aralan yung bago namin tema, bago umabot ng Revelations 21, 22, eternal life with you, assured na kami doon, Lord eh. Pero yung mga kapatiran pa, sabi ko nga, Lord, thank you sa ministry natin. Sala na po. Sala na. I hope wala nang bibigay. Kasi, yung nakita ko na yan eh, sa tagal ng paglilingkod ko. And you know, longing ko totoo to. The Lord was lifted up 33 years old. I am now 33 years in the ministry. And I hope, Lord, you're coming. Kita nyo, ang galing, ano, yung bali-balita na yun, ano, na, ayan, Sister Leia. Bali-balita na yun, Sister Leia, ano. Yung apelido ni Sister Leia yun, bali-balita. But anyway, na, ngayong October, ang Great Tribulation. Simula ng Great Tribulation. So, malay natin, ito na yung last Sunday worship natin together. So, sarapan na ang pagkain natin mamaya. Pa-order na, pa-deliver na ng mga, tayo yung mag-ano na. Worship team, may 25,000 kayo. Ano, party-party na natin 25,000 nyo. Wala na, baka hindi tayo mabot sa anniversary. Hindi na, wag na tayo bumili uniform. Ano na, at party-party na natin 25,000 ninyo. May 15, tsaka may 10 na pang-uniform at 15 na padala ng... Ano yun natin? Tapos, lapit kay Mayor kasi yung nasa PNB natin, pwede kong ihati-hati na yun. Kasi kakaanoin lang yun ng Antichrist eh. Kukunin lang yun ng Antichrist. Kukunin lang yun ng Antichrist. Hindi. Tuloy tayo. Ha? Maiiwan man lahat yan. Mga mamahalin na yan. Binibilin ko na po ang aming bahay. Pag-aaralan namin muna ni Sister Michelle kasi baka nandito pa kami, baka pasukin nyo kami. Huwag muna. Pag wala na kami, iiwanan namin yung susi. At pakialagaan po ang aming mga aso, isda, pagong, ibon, orchids, si Bogart, lalo si Bogart namumulaklak na ulit si Bogart, meron na ulit na ano. So, can I impress lang po sa puso ninyo? Magrelo na po kayo lagi o sa cellphone ninyo. Time check. Napakahalaga na po ng panahon. Hindi na po yan. Nagbibiruan na kami kanina pag-akyat dito. Ang dami na po, ang babata pa sa amin, hinihingal ng umakyat. And salamat Lord sa lugar na ito. Hindi na po kami aakyat. Salamat po. You live it forever and ever. Tayo po yung manalangin. Ang mapagpalain po ang mga katotohanan ng iyong salita. Pinangawakan po namin lahat sa aming mga kaalaman, sa aming Lord, narating na spiritual level. And Lord, transpiring po lahat, we would like to remind
yung nangyayari po ngayon sa Israel, anytime, pwede mo na kaming kunin sa ulap. Bago po ang pagsabog ng Syria at Iran. And Lord, may timetable ka, patutupad. Walang nakakaalam ng araw, yun po yun. So, gusto niyo Lord na supposed to be doon kami Lord, sa bagong tema namin, paghahanda ng kabuuan mga kapatiran, Lord, matapos mo kaming linisin for the past 26 years, magto-27 kami dapat ngayong November, Lord. Ang Holy and True Christian Fellowship ay babalikan mo, Lord, sa ulap. Malilinis at karapat-dapat. Pagpalain po ang bawat kapatiran. Lord, ang may mga sitwasyon, kahit, alam mo po, kahit si Pastor, I am so assured. Ang mga baby, Lord, automatic yan. Sa iyo sila, Lord. But syempre po, sabi mo, no more sorrow, no more pain. So yung mga mahal namin sa buhay na ayaw sa iyo, hindi na po namin sila maaalala sa iyong presensya. Sila po ay dadanas ng kapahamakan sa mundong ito. The great tribulation that is upcoming anytime. And Lord, maraming salamat sa isang pananampalataya na natutunan namin, pinanghahawakan pa rin namin. Hindi kami katulad ng babalik, magre-reincarnate, magiging unggoy, daga, etc. Hindi kami kailangan pumunta sa purgatorio, mga kung kailangan kaming ipanalangin pa, misahan, etc. In due respect, Lord, sa iba't ibang pananampalataya. Hindi rin po kami yung ibang pananampalataya na kung ano-ano mga pinag-aaralan, the science of the mind, etc., etc. Lord, maraming salamat. Meron kaming tagapagligtas na nag-alay ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Pagpalain po ang pananampalatayang ito, Lord. Lord, mapahalagahan na po ang oras ng bawat kapatiran namin. Sama-sama po sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang, yun nga po, time zone. Ang amin na pong extension, always, as we prepare for your coming in the clouds, Lord, that God that will live it forever and ever. In Jesus' name. Amen. 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 Amen.